Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. May isang comment mula sa isa kong subscriber na si Annabel Tagaw. Pero ang tanong niya na ito, if ever lang naman, kung sakali ba na maka-encounter ng ganitong pangyayari. Pwede po bang gumamit ng napulot na tarheta di abono o MetroCard na hindi nakapangalan sa iyo? Ano po ang consequences? May multa ba o pwede ka bang makulong? Sagutin natin yan ngayon ng malinaw at praktikal. Unahin muna natin ang pinakasimple na rule dito sa Spain. Hindi dapat gamitin ang personal na tarheta. Ang sinasabi ko na personal na tarheta ay yung may pangalan at larawan ng may-ari. Hindi ito pwedeng gamitin ng ibang tao. Kung napulot mo ang isang personal na tarheta, huwag mo itong gagamitin. Subukan mong ibalik o i-report. Kapag na-timingan mo na nag-check ang mga inspektor at nakita nilang ginamit mo ang personal na tarheta ng iba, itinuturing kasi ito bilang pagkakautilisasyon inkorrekta o maling paggamit at may kaukulang multa. Halimbawa, ang maling paggamit ng normal na tarheta transporte publiko o yung card na para sa bus at tren ay may multa na 100 euros pero magiging 70 euros kung babayaran mo agad na may 30% reduction. May iba pang amounts depende sa uri ng abono o transportation card na ginamit mo. Kung nawawala o mawala ang personal na tarheta ng isang tao, pwede niyang ipablock at humingi ng duplicate para ma-recover ang mga laman ng abono o card, tulad ng kasalukuyang nakaload na pamasahe doon at yung pinaka-importante ang history ng mga niload simula nang gamitin ito. Gagamitin kasi ang history if ever undocumented pa dito sa Spain, kaya mas mabuting i-report ang napulot na card kaysa gamitin lang. Ano ang pwedeng gamitin? Mayroon namang tarheta multi. Ito ay non-personal. Ito yung card na walang pangalan at picture at talaga namang ginawa para pwedeng gamitin ng iba't ibang tao. Rechargeable at multi-personal. Ang multi ay pwedeng maglaman ng 10 biyahes o 10 trip ticket o kaya naman pang isang sakay lang. Pag ganitong walang name at picture, hindi ito pwedeng kargahan o loadan ng pang 30 days na unlimited sakay at may limitasyon sa kung ilan ang pwedeng i-store tulad ng pwede mo itong loadan ng dalawang tig 10 trip para magkaroon ka ng 20 trip sa isang card na ito. Ibig sabihin kung ang card na napulot mo or naiwan ng ibang tao ay isang multi, walang pangalan ay may valid na 10 trip tickets, technically pwede itong gamitin ayon sa patakaran ng card. Wala kang magiging problema dito. Isa sa importante, kung ang isang card ay may monthly or 1 month abono personal, ito yung unlimited for 30 days pass na may pangalan. Ito ay para sa iisang tao lang at hindi dapat gamitin ng iba. Personalize ang abono na ito at pag nadiskubre ito ng control, may sanction or multa. Bibigyan ko kayo ng example. Kung gagala kayo ng friend mo at iisang card lang ang gagamitin nyo, huwag gamitin ang personal monthly abono or yung load na pang 30 days ticket para sa inyong dalawa. Bawal ito. Pero pwede nyong gamitin ang isang personal na card or yung card na may picture kung ang laman nito ay 10 trip ticket. Pero tatandaan lang din na dito sa Spain magkakaiba ang trip ticket price depende sa lapit at layo. Meaning kung ang load ng card mo ay pang malapit lang at pupunta kayo sa medyo malayo, need mo mag-load ng panibagong ticket. Pwedeng isa o dalawang sakay lang or 10 sakay ang ilalaman mo sa transportation card. Kaya ang advisable kung may mapulot kang isang card, huwag gamitin. Mas safe na i-post sa Facebook group o dalhin sa opisina ng transportes para ma-report at maibalik sa may-ari. Marami tayong mga kababayan dito sa Madrid, Spain na nagpo-post na napupulot na cards para mahanap ang may-ari. Hindi ka makukulong if ever mahuli ka na gumamit ng card ng ibang tao na may name at picture. Magmumulta ka lang. Malaking pera din yung ibabayad mo kaya advisable na huwag makipagsapalaran na subukan kasi hindi mo alam minsan hindi naka-uniform ang mga controller. Huwag manghinayang sa minsang paggamit ng card ng iba. Doon tayo sa safe kasi kadalasan once mo lang ginawa nahuli ka pa. Saklap, 'di ba? Sana makatulong ang bidyong ito sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Spain. Kung meron pa kayong ibang katanungan at gustong malaman about dito sa Spain, mag-comment lang kayo at sisikapin ko na magawa ng video.
Don't forget to like, share, at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa mga susunod kong video. Hasta luego! Mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat!